Yon, what's up mga kamamaw? Nandito tayo ngayon sa Costco. At syempre, di natin papalagpasin yung mga makikita natin dito. Ano meron dito? Yan. Ganda ng bike mga kamamaw. Ang presyo ng bike dito ngayon sa Costco is $999. Grabe ganda. Ganito yung mga pangarap kong bike sa Pilipinas pag nasa Pinas kayo. Hindi kasi tayo mahilig mag-bike mga kamamaw. Kaya ewan ko ba ba't di ko nakahiligan, pero maraming mahilig mag-bike dito sa Saskatoon, mga kagrupo natin. Actually may mga grupo sila na dito every summer time. Every summer time talaga sila marami mag-bike. Kasi ito mga kamamaw, grabe ganda rin. Ayan ang mga toys for big boys. 249 siya. Grabe ganda Parang si Mike, Schumacher. Ayan. So ito, bumili na ako ng kasi bakasyon tayo ngayon 3 weeks, so mag-i-stock na ako sa bahay ng napakalaking Doritos pag manunod tayo ng movie. Ayan, bumili na rin ako ng paborito naming biscuit. Meron din dito mga sa mga naghahanap lang panggamit ng gym. Ayan, mga weights. Meron din dito. So yan, syempre na rin mga kamamaw, yung mga nakasetup ngayon dito sa Costco is more on na siya, parang mga pang summer time na. Like yan, sa mga gilid natin mga trampoline ba tawag dito. Yan, yung mga palaruan ng mga bata pag palaruan ng mga bata pag summer. Even dito sa yung mga damit. Ayan, yun natin. Even dyan mga kamama sa mga damit, wala nang masyado yung mga pang winter na hindi katulad nung nakaraan, puro winter jacket o mga kapal na jacket lang dyan. Ngayon mga t-shirt na. So ibig sabihin, doon mo malalaman dito mga kamama pag nandito ka sa Canada. Lalo pag nagpapasyal ka dito, like for example Costco, makikita mo pag malapit na yung winter, pag malapit na yung summer or spring, basta yun, pag magpapalit na ng season, yung nila, pagbebenta nila ng gamit dito, yung mga pagtitinda nila, iniiba-iba na rin nila. So from the last time na nagpunta tayo, moron parang pang winter yung mga makikita mo ngayon, puro pang summer time na. Ganda na itong Skechers. Unisex ba ito? Ganda Skechers na chinelas, makapal Unisex ba? Pang women's. Ayun, pang male yung kunin ko. Ito mga pang men's, mga Nike. Siya, $19. $19. Not bad yung chinelas. Gaganda siya. Tara, ikutin pa natin to. Yung sa mga, ito tayo sa mga damit. Ayan. Polo shirt, $12. Ayan. Yung pantalon, $26. Ayan, habang busy pa si Mrs. Namili na kami ng karne. Karne pinili ko talaga para atis kahit paano. Naka-imbak ba yung pagkain dun sa freezer para kung sakaling magluluto si Mrs. hindi na kami masyado naglalabas. Tsaka iba pa rin yung kung meron ka, tabi ka lang ng tabi ng pagkain. Yung pinakamagandang gawin pag nandito kahit talagang pagkain talagang dapat mo ipunin sa bahay nyo, dahil yun naman talaga yung araw-araw na kailangan natin kumain. So syempre kaysa ibang bagay natin ibili is na lang natin, kung sakaling may extra, itabi mo lang, ibili mo ng pagkain para at least pagbukas mo dun sa cabinet nyo, marami kayong makakain. So yung naman doon, naging aral din sa akin mga kamamaw, dahil dumating kami sa point na wala rin talaga kaming laman minsan yung namin, yung rep namin. Kaya sabi ko kay Mrs. ngayong taon na to, kung sakaling itong pagpasok ng taon na to, iniba namin yung sistema namin. Ginawa namin na kailangan may pagkain lagi. Yun ang hindi dapat mawala.
And meron din tayo dito mga kamama, mga ano. Tawag dito ulit. Mga pang decoration din sa bahay. 299 eh. Yun. Electric fireplace, ayan. Sa mga bagong ano, mga bagong bahay, mga gusto nyo palitan yung mga ano yung furniture nyo. Nandito marami. O diba, pati sa mga ihawan, marami na sila dito. Yan o. Malaking grill. Maganda rin yung grill na ginagamit namin sa bahay, di uling. Hindi ako gumagamit ng ano, nakagasol. Kahit nung bata ako, nung nasa Pilipinas ako, hindi ako mahilig gumamit ng ano, nakagasol na ano, na yung sa mga bahay. Medyo parang di kalakasan ng loob ko, parang laging napapanghinaan ako ng loob pag mga ganun. Yung mga gasol, yung mga sumasabog na ano. Yan ang dami pang ano eh. Yun ang inaano ko eh. Kaya ang ginawa ko nga, hindi uling. Para at least pay lang. Pero syempre nakahanda dapat yung tubig mo pagkatapos mag-ihaw dahil hindi rin biro yung mga nasa paligid mo. Anytime pwede mag-ano eh. Baka magkasunog. Alam mo naman dito sa Canada lalo pag winter. Pag summertime sobrang daming dahon. Hello! Yung isa iniwanan na kami. Misis eh. Yeah. Una. Ito na yung mga pinamili namin. Wow. Nabusog na ako. Ay, meron na pala pineapple juice. O, yan. Sa mga naghahanap ng pineapple juice, we're back. Right. Ilang beses na tayong pumunta dito na walang ano. Nakailang balik na tayo, di ba? Walang pineapple juice ngayon lang. Ito muna tayo. Nanginginain. Nanginginain siya, ayan. So, may pineapple juice na. Bali, ang sagot ko dyan, yung mga karne. Ayan, sagutan niya yung iba. Pero lagyan na natin yung extra niya. Charan! Charan! Kinuha nung anak mo. Sabi, dati kawawa naman yung brief mo. Butas-butas na. Pabili ka na sa mami mo. Yan na. So, yun na. Nanginginain lang ako. Dumami Kakamali ako ng pindot ng ano eh. So ayun, nakompleto na agad, maaga na lang ano. Nakompleto. Tara, mag-ikat lang muna, kapakita natin ng mga pang summer ano talaga eh. Ito tayo. Yun o, mga tent. Meron na silang mga tent. Yun o. Pang ano siya o, pang camping. Ginagamit sa camping. Dito tayo sa camping site. Yan. Laki ng tent eh. Kasi damor ang nangyayari dito, damor na pag ang presyo, kung talagang madiskarte ka, baliktarin mo yung sistema ng pagbili mo ng ano. Ganda nito, dahil lang. Anuhin mo yung sistema ng pagbili mo. Pag winter time, ang bilin mo mga pang summer. Tapos pag summer time, ang bilin mo mga pang winter. Kasi gano'n ang nangyayari. The more na gano'n ang way ng pagbibili mo, mas mababa. If I'm not mistaken, mas mababa o yung presyo na pagbenta nila ng mga item is mas mababa. Huwag kang bibili ng summer time, tapos pang summer ang bibilin mo. Sigurado regular price yung makukuha mo. Pero pag pag pinagbaliktad mo, pag summer, pang winter time ang bilin mo, mas mura siya. Yun ang napapansin ko pag kaya kadalasan pag namimili ako, ganun yung ginagawa ko. Yung mga kamamaw, pagkakataon natin, terador na tayo ng ng mga pre-taste. Ano bang mga meron dito? Nachos. Yung mga madaling subo lang ito. May chicken tenders dito eh. Ayun. Chicken tenders. May luto na ba? Wala pa yata. Tignan natin. Nuggets. Abangan natin. Wala pa nakasalang tayo. Nawawala na yung isa. Pag natalikod ako mga kamama, nawawala na yung isa. Oh my God. Oh. Saan sana nakakarating? Kanina nag-trend ito. Wala pa eh. Mga nagpe-prepare pa sila eh. Maya-maya konti. Ito yung mga masarap mga kamama. Ito yung mga gusto ng lalo pag gantong taglamig. Mga ganyan
Ayan o. Yun ang mga gusto ko mga kamamo. Mahilig tayo sa mga pasta-pasta or mga noodles. Pag ano, lalo pag malamig na panahon, lalo yung wonton, yung paborito ko yan. Tagal, ang bilis maubos, ang bilis maano ah. Bilis maubos ng ano. Yung mga pre-taste natin eh. Tagal eh. Niluluto pa. Ayun. Abangan natin yung dumplings. Sorry. Luluto siyang dumplings eh. Ayun. Nilulutong dumplings. Ayun na mga kamama. Meron na. Kuha tayo ng ano. Kuha tayo na ito isa. Ayan. Tikman natin. Wala kasi yung isa. Ito yung naabangan ko itong ano eh. Yung nuggets eh. Wala pa siyang salang eh. Pero ito try natin. Gap. Miniloko ko doon ano. Bibiniro akong Pilipino doon kasi kumukuha sila ng mga ano, mga pre-taste eh. Sabi ko, kaya, mayroon siya. Sabi ko, kuya, ano, panulak na lang ang kulang ah. Kasi may bit-bit yan, dalawang ano eh, dalawa sa magkaibang pwesto eh. Sabi, panulak na lang kulang ah, sabi niya. Oo nga eh, kasi hindi pa kami nagtatanghalian kaya pumunta kami dito. Sarap, nakakasarap ng dumplings na yun ah. Hinihintay ko yung ano. Hinihintay ko yung itong nuggets, ang tagal maluto eh. Mamaya na nga tayo bumalik sa ano. Wala pa yung nuggets eh. Ito. Isa naman. O tapos yung marinara. Wala akong hilig sa ganun eh. Tayo natin yung ano. Yung nuggets kasi talagang pag nilalapag ni ate, nakabang ako kanina eh. Pag nilalapag niya, eh galing oh. Yung anak kong ngayon, kanina wala yung ano eh. Wala yung ano niya yung sa bibig niya. Yung siya na naglagay oh. Ang nabi ko si Mrs. Yung kanina nga pala yung sa nuggets. Nakapila ako. Yung lalapit na ako. Anim yung nakaabang. So wala na ako inabutan. So ayan ngayon, may bumalik na tayong pineapple juice. Meron ding mga iba't ibang klaseng juice dito. Baka yung mga hinahanap nyo na wala dito before, ngayon may stocks na sila. Tsaka yung ibang stocks pala, yung katulad nito, pineapple. May pineapple agad. Ang bilis maubos ito mga kamamaw. Yung binili namin nakaraang cookies, nung Pasko lang pala yun. Dapat pala sa susunod, pag nagpasko, kung sakali may lumabas na ganun, kunin ko na agad. Kumuha na agad kami ng maraming stock. Dahil parang once a year lang pala nila nilalagay yung ganoong klase nung ano, nung cookies. Kaya etong December, pag-abang pa kami December bago makakain uli nung gusto kong cookies. Kung susunod, damihan na lang. Ganun pala dito kasi hindi naman kami madalas magpupunta sa Costco. Ganun pala siya pag may Christmas time. May mga times na yung makikita o mabibili mo dito minsan pala pag Pasko lang pala nilalagay, mga Christmas season lang nilalagay. After nun wala na, tinatanggal nila, babalik na lang ulit sa next Christmas. So sa susunod, alam na natin para at least pagpasyal natin dito is ano, makakuha tayo ng maraming stock. Hello ate. Hello po. Pilipino. Yan natin. Yung nuggets ang tagal eh. Nahihilo na si kamama. Si Miss nag-iikat. Ayun na, yun pala nuggets ayun na. Be careful. Yeah, thank you. Ayun, kuha pa tayo ng isang ano, yung dumplings. Isa pa. Lightly with water and a little bit. Yan. O, dalawa na. Dalawa na yung merienda dito. Kain na na.
Tingnan natin yung nuggets. Mainit daw eh. Sarap. Misis ko, pag nagpupunta kami dito, automatic yan. Pag pumasok na kami dito sa loob ng Costco, eh di ko alam doon sa babaeng iyon. Pag dumating na kami dito sa loob, wala na, hindi mo na makikita. Talagang, sabi nga niya, galit muna. Alam mo yung batang parang nakawala sa ano? Nakawala sa koral. Ganun siya. Inayaan ko lang naman. Kasi, madalang lang ng mga ano. Lumabas, kaya pag lumabas, parang na-enjoy niya. Ganda rin ang sa pamakamama. Laki oh. $2,699. Grabe, ganda oh. Maghihilip si kamamaw dyan pag dyan umiga. Yan natin ito. Meron pa iba. Thank you. So yun mga kamamaw, nakapag lunch time na tayo dito. Sulit eh. Kaya okay lang naman talaga tikman mo kasi kung di mo naman kasi titikman yung mga paninda dito, paano malalaman na masarap pala? Kaya dapat tikim ka ng tikim. Wala naman magbabawal sa'yo na tikman mo lahat. Dahil kung di mo titikman, di mo malalaman, pwede pa sa bahay, pwede pa lang ito gamitin namin pa nagluluto kami, di ba? Baka lang tikim. Sama. Suminagay. Hindi ba tayo dito nakipag-kwento sa akin? Ang kulang naman natin mga kamamaw ngayon, panulak. Walang panulak na dumpay. Nagkaan pa sa atin. $159. Nasa Nababog na ako ah. Babalak si Miris dun sa may ano. Nag-ano pa siya, nag-shred pa siya ng keso kanina kasi bibili daw siya ng hotdog sandwich. Di ba yung hotdog sandwich yung plus may drinks parang $1.50 lang. Parang ganyan, if I'm not mistaken siya nakaraan. May kasama ng drinks. And ito pa gusto ko makakama pag summer time no. Duyan no. Alam mo yung mga pangarap mo na napakasimple lang pero ibig sabihin kaya mo lang mga abutin. Pwede mo naman bilhin, di ba? Pero minsan syempre, dumadating ka sa point na ito yung bibilin mo yung para sa'yo. Hindi mo mabili dahil mas iniisip mo yung ibang tao, mas iniisip mo yung pamilya mo, yung mga anak mo kaysa sa pansarili mo. Ganun na talaga ata pag tumatanda ka na. Which is, magandang factor yun kung ganun ang way of thinking mo. Parang bang tatawag nilang selfless. Pero ako since nung bata ako, ganun ako. Parang madalo ko lang isipin yung pansarili ko. Maisip ko lang bilhin yung gusto ko pag yung time na talagang okay naman na sila, parang meron naman sila sa ngayon. Tapos may extra ko. Ay doon ko inuuna yung ano ko. Inuuna ko yung sarili ko. Zinit. Kap. Gampa. Hanggang gamesa ko. 4 na upuan. I-assemble. Grabe mahal, di ba? What I mean dun sa mahal na sinabi ko, yung sabihin. Kung mahihilig ka sa isang bagay, di ba? Sipin, bibili mo siya. Hindi mo siya dapat bili ng biglaan. Mas maganda, ano? Planado mo siya, nakaplano lahat ng ano ang gagawin mo. Dahil
madali lang gumamit ng credit card mga kamamaw dito, pero in reality, pag nado ka na sa point na nagbabayad ka na, marirealize mo, ba't ginawa mo pa yung mga ganito-ganito? Ba't kailangan mo pang ikaskas ng ikaskas? Kaya, syempre, based dun sa mga natututunan mo o mga bagay na pagkakamali mo, tinatama mo siya. Hindi na maganda. Ito yung dalawang katrabaho. Hello guys! Hey, what's up? How are you? Yan, yung dalawa. Seeing you not at the co-op. It's like nobody goes there. Yeah. Yeah, make sure it's Canadian brand, eh? Just kidding. Yeah. See you guys. Later. Ayun yung mga dalawang big men sa sa Copero. Siguro magkapatid sila. Hindi ko alam eh. Ngayon ko lang nakita magkasama sila. Siguro magkapatid. Yung isa forklift. Yung isa parang maintenance sa Coop. Wala rin silang pasok ngayon. Nakailang ikot na ako halos pagod na kakalakad kami ni Jacob, nawawala yung mami niya. Ito na mga kamamaw, ang pinakamahirap sa lahat, yung bayaran na. Yung natikman ako, bumili pala siya Alin ba? Yung nakatatlong balik ako dun eh. Ay, iba pa yan. Ibang brand yan. Ano to? Japanese. Nakatatlong balik ako dun eh. Pero natikman ko yun. Tapos manok ito, yan manok. Mura yun, $14 lang yan, pero sulit. Usapan natin karne sa akin, di ba? Yan, itlog. Ina na may mga usual na inaano namin. Wala na. Malalaki lang yan. Ano ng ice cream mo? Ay, hindi pa. Tsaka na lang. Malalaki lang yung box, pero kukunti lang siya kung titingnan mo. Kung susumahin mo. At least pinlastic mo na yung mga karne, ay malalaman natin kung magkano ang ating babayaran. Ang budget ko kasi talaga is $20. So mo, ibalik ko yung DJI. Wag naman. Ayan. So pagtapos na itong bayaran, kakain na kami. Kakain kami ng Hotdog. Tapos ayun sinabi ko kanina, ano yung ibaong kayo? Ano yung baon mo kanina? O nagbaon siya ng keso. Para lagi daw niya sa ano. Mura yun, not bad eh. Yung kasi yung hotdog, ayun, dollar and ano lang, 50 cents. Sabi nga, May drinks ng kasama. So tigisa kami, meron kaming $3 lang, busog kami para feeling mo nakatipid ka sa $1.50 na hotdog eh. Feeling ko din buhabawi yung cost ko. Oh, pero mura na rin naman. Mura na rin. Kung expect is, isipin mo kung bibili ka sa mga fast food chain, diba? Na hindi ka makakabili ng $1.50 kung may kasamang drinks. Diba? Kaya sulit na rin. Kaya, kasi ito, bayad. Then uwi na rin kami. Tapos syempre, first day ng ating bakasyon, syempre susulitin ko, manonood tayo ng pelikula. Kaya, marathon tayo. Kaya nga bumili ako ng ano eh. Bumili ako ng Doritos. Bayad na kami. So ayan, nag-aabang na tayo ng ano. Nag-order ako ng ano, 2 hotdog sandwich tsaka isang sundae. So ang binayaran natin is $6.88. So not bad na, 'di ba? Parang happy meal na 2 sandwich na 2 drinks na tapos may kasama pang sundae. Not bad na, napakatipid. Para kang kumbaga parang estudyante. Presyong estudyante nga na. And then ay naka 240 ako dun sa ano, sa mga karning inano natin. Pero kasi yung karning ngayon, naabutin ng ano yun, mga 3 weeks yun, mga 3 weeks yun sigurado. Nakaset natin kasi usually naman pa nagluluto kami, hindi naman isang bultuhan ng isang plastic ng karne inagad niluluto, hindi. Nahati-hati namin niya, kaya feeling ko mga 3 weeks yun, 2 to 3 weeks siguro. So ngayon nag-aabang tayo ng mga ating order. Tatawagan lang tayo, number natin 506. Yan, kain time na mga kamamaw. So, diba? Ang binayaran na natin sa pagkain, $6.80. Libre pa yung mustard din sa akin. Ay, nandun sa may gilid. Ito, mga kamamaw, $1.80. Ang laki. Tapos may libre pang soft drinks. Actually, mas mahal pa nga itong sundae. So dito $3.50 ng ano, sundae.
Tikim-tikim lang. Hindi pwedeng ikain ng madami. At minsan nagbaho ng ano, ng parmesan cheese. Ako okay lang ako dito sa hotdog. Malasa naman yung ano niya, yung hotdog na gamit, kaya kahit walang mga palamay, okay na. May nakakwentuhan pa kami dito, mga Pilipino. Ay may baby din sila. Ay napagtanong ni Mrs. Buti na lang, parang thankful na hindi sila nagkaroong allergy. Kasi diba ito si Jacob may allergy nga, diba? Yung sa baby nila wala. Malusog din, ang cute. Bilog na bilog eh, no? Bilog na mata. Alam mo. Bilog na bilog. Nakakatawa din pa nakakita ka mga Pilipino dito, tapos babatiin ka. Kakamustahin ka. Kaya mamahal naman yung Sunday pala. Laki. Ay, babatiin ka, kakamustahin ka nila. Yun ang maganda sa mga Pilipino dito. Pero honestly, hindi naman lahat ganoon. Makaka-experience ka rin ng ano, ng talagang hindi pala kido, hindi pala bakit. Oo. Nulog. Wala na binigay mo. Nulog mo. Huwag mo yung sabi. Ayun na. Susunod na balik namin dito next month na ulit. See you next month. Napusog din tayo sa pre-taste dun. Maraming pre-taste. Come on. Pag pre-taste natin, nakabili tuloy si Miss nung kapares ng halos nung tinikman natin kanina. Kanina bili mo yung dumpling yun, di ba? Kami naka-gloves pa. Ito na yung tanghalian namin. Excited si Kamamo kasi bakasyon eh. Sarap sa pakaramdam ng gano'n mga yan. Kaya tinanong tayo ng iba. Sabi, ano, uwi ka bang Pinas? Kasi kadalasan pag mga ganong mahabang bakasyon, ganun yung ginagawa ng iba. Umuwi ng Pinas. Sabi ko kami sa inisip ko, sana yung nababanggit yung ganyan, sana ganun kadali lang para sa amin. Para makapag-decide uwi ng Pinas, hindi biro eh. Hindi, tsaka kasi may dalawa rin kasi tayong aso. Saka yung umuwi man, may iwan sa amin dahil kailangan. Hindi kami sabay. Mauna na siya. Saka hindi ko kayang iwanan yung ano. Kawawa kasi. Hindi ko kayang iwanan yung dalawang anak kong aso. Hindi kasi ano yung mga kamamo. Galit na naman. Sasabihin na naman ng lola mo pag para sabi ng lola niya, kausap ko gabi. Ting magbablog kayo. Parang laging umiiyak tong isa. Hindi po umiiyak, ano lang. Gusto lang siya, nasa kanya yung ano. Bibigyan mo, gusto niya. Papansinin mo siya. Pag di mo niya siya pinansin, grabe naman yung pinaghandaan mo. May cheese overload. Cheese overload, $1.50 lang. Saan ka pa? Mag-Costco na kayo. Sabi naman sa kanina, nabanggit ko sa... Hindi, ito, ano, galing pa sa bahay. Nabanggit ko sa vlog kanina, meron doon mga Pilipino din doon. Niloloko ko kasi kumuha sila ng mga pre-taste eh, sabi. Kuya, paano ulak na lang kulang ah? Sabi Sabi niya. Kaya nga kami nagpunta dito, hindi pa kami nananghalian. Sino may sabi? Nakapagkulitan sa akin. Sabi, kaya kami nagpunta dito, hindi pa kami nagtatanghalian. Sabi niya. Kaya mga mamaw, ano? Tuloy na namin kain na to. Sana na-enjoy yung itong vlog na to. Na-enjoy nyo. At nagkaroon kayo idea, mga bilihan, mga pamimili
no, dito sa Costco kung ano na ba yung mga nakalagay doon. Kasi nakarang balik natin, puro pang winter, di ba? Ngayon, halo na. May mga pang summer time na nakahalo doon. Kaya mga kamamaw, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito na lang ang vlog. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates on my video. See you mga kamamaw. Yan, pahapon pala mga kamamaw, may dinaanan kasi ako. Shoutout ko lang si Mark Suniga. Ayan, galing lang siya sa Pilipinas. Ay, nakabalik na siya dito sa Saskatoon. So, papasalamat lang ako, shoutout sa iyo. Siyempre, may special tayong box dito mga kamamo. Fresh from the Philippines. Charan! Yan, nagpabili tayo. Sa kanya kasi maraming nagpabili sa kanya, nagpasabay na ako. So, ano ba meron sa box? Kita niyo naman siguro. Buksan na natin. Wow! Grabe, ang ganda. Grabe. Oh. Naku, ang ganda oh. Grabe, panalo mga mamaw. Sa box pa lang eh. Parang yung box niya, style box ng ano, ng isang magandang sikat na bilihan ng sombrero dito sa Pilipinas. So, tatanggalin na natin. Siyempre. Ano bang meron sa loob? Didikit ko sa ano, sa sasakyan. Kasi pan kami ni Mrs. nito eh. Pangit collaboration ni Malupiton. Yan, Malupiton, baka naman sakaling mapanood mo tong vlog ko, paki-shoutout naman ako sa YouTube channel mo. Burger ka sa akin. Yan. Grabe, detalyado. Ang ganda oh. Suot nga natin. Suot ka lang mga. Panalo. Kupal ka ba, boss? Astig, panalo. Sana makita natin si Malupiton ng personal. Magpa-autograph ako yan. Malupiton. Sapakin ko mata mo eh. Ayan o. Malupiton. Kupal ka ba, boss? Yan. Shoutout sa iyo, Mark Suniga. Maraming salamat sa pasabay na sombrero. Solid.